araw po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo sa bagong site natin ngayon sa isang lugar po rito sa ating Palayan Scene, sa Palayan. Ito po ay dating kanal na malaki, lumang kanal po ito. At nung kanilang hinawi itong lupa, kinandito para patagin itong lugar na ito para tamnan ng palay. Ito po ay may lumitaw silang batong malaki noon at sinuro ng bulldozer, pero itong gawing ilalim ay hindi na po kaya na kahit na yung bangko ang tumira noong araw ay hindi na rin po nila naiyahon ito. Kaya ngayon po ilang panahon na rin nilang tinatamnan na ng palay. Ngayon pong lumitaw na itong mga gadgets natin at lumitaw na rin po itong mga treasure sa YouTube, ay ngayon lang po nila napagtanto na baka kung ano ang laman nitong nasa ilalim na to. Kaya po yan ay pinatingnan po sa atin at napatunayan po naman natin. Ayan po, tinapakan ko siya. Yan na po yun, simiento na po yung nasa ibabaw na yan na makaspang. At kapag po tag-araw po ganito, katulad po ng panahon natin ngayon, ay lumilitaw po talaga yan na simento talaga. Ang ginagawa lang po nila ay hinahakisa nila ng putik o sinusuruan nila ng putik sa kalabaw para yung mapagtamnan nila yung palibot ng bato. Subalit po yun ay hindi daw lumalaki yung palay doon sa malapit sa bato na yan, paikot. Namumunga naman po pero konti lang, hindi tulad ng mga katabi niya talagang mahaba ang bunga. Siya naman po ay daiksi lang sa paikot sa bato na yan, sa simento na yan. At pilit ko nga po sa kanilang pinaalis ang tubig para makuha sana natin ng camera kung yan ay tunay na simento o tunay na bato. Pero sabi daw nila ay simento po talaga dahil kung bato yan, batong makinis sana o batong anuman, kung batong ilog yan. Pero yun po tinatapa ko talaga na makaspang. Talaga pong kahit di ko na po mo tignan ay talagang simento po. At pero hindi po ako nakutkot kasi dyan isang bato maliit na nakadikit na sipa-sipa ko mabuti ay tanggal. Kaya napatunayan ko rin po sa relief ko na yan ay talagang simento. At hindi na rin po kayang suruin nung ako na iyahon dahil napakalaki daw, napakabigat. Pero gumalaw po yan noon. Hindi lang nila kinuan na para iyahon dahil yung may-ari ng lupa, sabi niya masisira ang kanyang bukid kung iahon pa yung bato na yan, magkakaroon po ng butas uli dyan sa gitna. Kasi doon na pong bababa yung kanilang pan. Ayan po, yung ginawa ko dyan ay nakatagilid na po yung ating gadgets. Talagang bumipira po na ikot. Hindi po yung katunayan na nakatayo tayo, kapatay yung gadgets ay iikot. Yan po ay talagang pinahiga ko rin. Ay umikot po talaga sa lugar na yan. Yan po, kinupan ko talaga pilas yan. Yan ang bagan doon sa tunod po na kaya paikot po ganyan ang ating yan hanggang dyan po. May matigas na naman dyan, napato na naman. Ang sabi nga po nung operator noon ay 3 daw yan na nakalagay dyan sa ilalim na kinuha niya. Iba daw talagang malambot na dahil kinutkot daw niya iba. Kaya tinan po natin ang gagawin dito nila kay Eddie kung paano. Ayan. Talagang kung saan man ba doon talaga tuturo yung ating gamit. Ginamitan ko yan natin ng ating ng gadgets natin na Black Hole 3D. Ayan. At saka isang AKS ang pinag-combine po natin dyan, pinagtulong po natin na isa ang tinutumbok, isang tinutukoy. Ito po yung ating Black Hole 3D na ginamit. At talagang na-confirm po siya. Talagang mabagsik ang dating niya dyan sa lugar na yan. At biskit po yung ating AKS na real gold. Ang gamit po natin isa kanina. Mamaya pakikita ko po sa inyo kung paano rin po ang ginawa ng ating AKS. Ito ay kinukonfirm ko po ito dahil ang sinasabi po kasi 1 meter lang. Tapos titira na sa ng gusto. Pilit kung hinahanap yung aluwangan. Talagang shot siya. Kung kinukot ko po dyan yung pinakatungkol po nakataasan ng volume kung nasan kasi isa po yan nakalatag, isa na po yan ay nakatumpok. Yung kinukot ko po ay yung nakatumpok na item. Ang pilit kong hinahanap kung nakapatag po yan, kung nakalatag po sa bato na yan eh, parehas po sana lakas ng ikot. Kaso po pag gumilit tayo medyo hihina ng konti, may lugar po sana napakalakas ng ikot. Kaya yun ang kinukan ko, doon eh nakatumpok doon para yun ang tutumbukin po sana namin pagbabaw ng tubig na yan. Sabagay sa may gawing likod na mapuna na irrigasyon po yun, ihigupin na po yung tubig na yan at aani lang po kasi ng palay lugar na yan. Ayan.
nakaduluhan ang dulo ng bato o ng simento na yan ay talagang walang tigil sa kanya nakapumosisyon ay pirmis po ang ikot ng ating gamit. Maluwang po siya. Talagang sakop po yung buong bato, buong simento na yun ang inikutan. Kaya sabi ko nga po manipis na lang ito dahil yung ibabaw niya ay nakutkot na. Ayan, hanggang dyan Yan po, yan matigas. Hinahanap ko po dyan yung hangganan ng sulok. Yan, ganun pa rin Hindi ko po makuha yung hangganan ng sulok nung dahil nag-iisa naman ako, walang tagahapon ng gamit. Nalala ko, baka ako mabao ng pae. Itong ba'y mababasa itong ating gamit. Sisira na. Ako'y dahan-dahan na nag-iingat na yan. Yan, hanggang dyan. Yun, tumatigas na naman dito. Yan, malambot na naman doon. Ibig sabihin, nandyan yung hangganan ng kanyang pan. Kinukuhan ko lang ko po kung yan kudrado. Yan, Yan, napapunta na doon, matigas. Pag po yan kumudrado at napatunayan ko kudrado yan, box na pong malaki yan. Kung hindi man po yan kudrado, conforme na lang po doon sa pinaghukayan nila noon na hindi na ginawan ng hulmahan sa gilid. Basta't kung ano po yung hulma ng hukay, yun na po binuhusan ng simyento. Kaya hindi po maganda ang kwan. Ayan. Pakudrado, konting pakudrado rin, ng konting bilog siya na pakudradong hindi maintindihan ang kinukan ko. Kasi nung kinapakapa ko lang po ng paa, yung gawing likod niya parang may ulo, may paa doon sa gawing dulo na yon na nakakapaano pa ako. Kaya kinukan ko kung maganda kung pabilog siya. Pag pabilog siya, hukay talaga ng tao. O pakudrado, hukay talaga ng tao. Ayan. Nakukan ko po dyan na talagang napakaganda at na yan. Matigas na naman dyan. Yun. Paikot siya. Yun ang kapa ni Lakay Eddie. Paikot siya, kumbaga yan talagang pinutasan niya ng hapon ng araw. Kasi po yan ay mataas na lupa po yan. Hindi po yan natatamnan ng palay. Hindi po kayang ahunan ng lupa nung araw yan. Kasi po yan ay ilalim po ng daanan po ng tubig noong araw. Mataas po yan. Kaya ginawa po ng mga tao pag bumabaha dyan ay binabangka nila yung kanilang bini sa kabilang ilog na yan. Kaya ang ginawa po nila ngayon kasi tinutungtungan po nito na may hawak po ng camera ay parang diki na po ito. Yung pundiki na ito ay dyan po nila kinuha yung lupa sa lugar na yan. Kaya ang may-ari na ngayon, yung umangkin ngayon sa lupa na yan ay yan po ang ginawa niya. Yung pong gumagawa ng diki ay kanyang pinapatag yan ang gusto para pakinabangan dahil wala naman silang lupain. Yan na lang po ang ginawa nilang lupain na inangkin na niya. Yung lupa na yan upang pakinabangan at yan naman ibinigay naman ng gobyerno sa kanya. Yan po kasi ay public land, dating daanan lang ng tubig, parang yan ay butas nung araw kasi nung araw yan maraming mutik-mutika na pong malunod dyan, kaya pinatag po ng gobyerno at yung lupa dyan ay kinuha, ginawang diki para harang sa tubig na malaki. At yan, maganda naman po naging panan at binigay po sa kanya. Nung naibigay na po sa kanya, inangkin na po niya, binigyan na siya ng rights dyan, saka po niya pinakutkot po ng maigi upang lumitaw yung kanyang nakikita-kita nung araw. At kung ngayon ay meron silang nakikita dyan sa lugar mismo na yan, kinakatayuan nila kay Eddie na yan na kung minsan daw ay meron silang nakikitang ilaw dyan sa hapon o ilaw dyan sa gabi. At kung daw minsan daw ay meron silang nakikita mga lumilipad na parang alitap-tap dyan mismo sa lugar na yan. Hindi naman po nila mapatunayan na yan ay pulso dahil kung pulso po yan, sa dami po dumaan na araro dyan o dumaan na kalabaw, dapat po yan ay nadurog na sa pagkakakababad sa tubig. Kaya po yan ay nung aking tinignan, sabi ko ito ay isang bigat matigas na bagay, ito po ay simento at hindi po ito bato. Kaya ayan, ilang beses na po yung ginagamit natin, katulad po yung gamit po natin na ginagamit po nila kay Eddie ay yung AKS na po yan, Real Gold AKS na po yung gamit niya, ang nandyan. Hindi na po yung kanyang Black Hole 3D ang ginamit. Ito na pong AKS na po ang ginagamit na dyan. At yung AKS po na to ay brand new po na nabili yan po yan na padala po ng kanyang pinsan na magmula po sa ibang bansa. At yan po ay napatunayan po. Yan din po ang kinukuha sa atin ng ating kaibigan na taga Jordan.
ang gusto niya ay gamitin ko yan sa Jordan at doon ako mag-pressure. Hindi na ako pupunta ng Jordan dahil dito pa lang sa Pilipinas marami na. Marami na tayong kailangan hanapin at tapanan. Ngayon, yung taga Jordan na yan, kung ano man, shout out sa iyo dyan na pare ko pakisabi na lang po misis kung na binabati ko pa sinasat ko po yung Mr. ninyo sa Jordan. At nagtutulong-tulong po tayo, pakisabi na lang po sa kanya na tutulungan ko rin po siya kahit sa ibang bansa siya. Maraming salamat po ate. At tayo mga kaibigan dito sa Pilipinas ay siguro ngayong tag-araw dahil ito ay nalito na at nababaw, uunahin ko po sigurong tibagin ito upang malaman na ang katotohanan kung paano. Ayan po sa may lugar po pala nila kay Eden yan, napansin ko mayroon po tuod dyan na matigas. Kung bakit po daw nagkaroon ng tuod dyan, yun lang, kahoy po yan. Nasa ilalim po ng lupa yan nung araw. Hindi daw po nila inaalis yan, miski po tinatamnan nila ng palay, nililisan nila po dahil malapad daw yung mga ugat. Yan mismo. Yan, ginamit na po sa uli ng ating black hole. Pinagkukumpare po natin yung AKS na. Parehas po ang galaw ng ating AKS at saka itong ating black hole. Siya rin po sa may tuod na yan, sa taas na yan. Tama pa po ang sabi nila at sabi din po nung nanguhula at sabi din po nung nakakakitang matanda, 3 lugar po ang iilawan nung kanilang nakikitang ilaw dyan at yung mga aninong gumagalaw dyan na nakikita nila mga naglalaro sa lugar na yan ay 3 lugar daw po ang pinaglalaro at sa 3 lugar din po na sa 3 position po na yun ay pag po binantayan daw ng matanda at saka nung nakakakitang mga binatilyo ay 3 lugar daw po doon sila aahon at doon din po daw sila nawawala. Pagkatapos po nila umahon o maglalaro sila, magkakaladyan, magtatawanan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Patubayan po sana tayo ng Diyos po ang may kapal sa atin. Salamat.